Magandang umaga po sa ating lahat. Pansamantala po nating puputulin ang ating series ng mga pag-aaral sa Genesis. At ngayong umaga, ang pagbubulaya natin ay matatagpuan sa unang Samuel, chapter 28, verse 3 hanggang 25. Since kahapon at ngayon ay araw ng pag-alala sa ating mga maong mga mahal sa buhay. So, gusto kong kahit paano i-connect natin ang ating mga pagbubulay doon. Pakibuksan po ang inyong Biblia sa sinabi kong teksto sa unang Samuel, chapter 28, verse 3 hanggang 25 ang ating babasahin. Patay na noon si Samuel at ipinagluluksa siya ng buong Israel. Siya'y inilibing nila sa Rama, sa kanyang sariling bayan. Noon ay pinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay na at mga manghuhula. Ang mga Filisteo ay nagkampo sa Sunim at sina Saul naman ay sa Gilboa. Nanginig sa takot si Saul nang makita niya ang hukbo ng mga Filisteo. Verse 6, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh, kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan din naman ng Urim o ng mga propeta. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu ng namatay na upang siya itanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganoong babae sa Endor. Nagbalat kayo si Saul, isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod, at sila'y lumakad. Gabi nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, tingnan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sinumang sasabihin ko sa iyo. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayasan ni Saul ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at mga manghuhula? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh, sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito. Itinanong ng babae, kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya. Nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. At sinabi niya kay Saul, bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul. Sinabi ni Saul, huwag kang matakot. Ano bang nakita mo? Isang espiritu na lumitaw sa lupa. Sagot ng babae. Itinanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaki na nakabalabal. Sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae. Kaya siya'y nagpatira pa at nagbigay galang. Itinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Sumagot siya, may malaki akong suliranin. Sinasalakay kami ng mga Filisteo. Tinalikuran ako ng Diyos at ayaw niyang magpahayag sa akin maging sa mga propeta o sa mga panaginip. Ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. Sinabi ni Samuel, bakit magtatanong ka pa sa akin? Gayong tinalikuran ka na ni Yahweh at siya'y kaaway mo na. Iyan na ang katuparan ng ipinasabi niya sa iyo. Inalis na sa iyo ang pagiging hari at ibinigay kay David. Hindi mo sinunod ang kanyang utos. Nalipulin ang mga Amalekita, kaya ginagawa niya ito sa iyo. Ikaw at ang buong Israel ay ibibigay niya sa kamay ng mga Filisteo. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay rin sapagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng mga Filisteo. Dahil sa matinding takot sa sinabi ni Samuel, biglang nabuwal si Saul sa lupa. Bukod dito, hinanghina na siya dahil sa pagod at gutom sapagkat maghapot magdamag na siyang hindi kumakain. Nilapitan siya ng babae at nakita niyang takot na takot si Saul. Kaya sinabi niya, pinagbigyan ko po ang inyong kahilingan kahit alam kong nakataya ang aking buhay. Ngayon,
Ngayon po ako naman ang hihiling sa inyo. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain para lumakas kayo at makapagpatuloy sa inyong lakad. Sumagot si Saul, ayokong kumain. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga tauhan at ng babae. Pumayag na rin siya at pagkatapos ay naupo sa isang higaan. Ang babae ay may isang pinatabang huya. Dali-dali niya itong kinatay, nagmasa siya ng harina, ginawa itong tinapay na walang pampaalsa, at saka inihain kay Saul at sa mga kasama nito. Pagkakain ay nagmamadali silang umalis. Ang ating pong binasang talata sa aking pag-aaral ay itinuturing ng maraming mga nag-aaral ng Biblia na isa sa pinakamadilim na pahina ng aklat. Dahil dito ay nilalaman nito ang tungkol sa naging tuluyang pagbagsak ni Saul, ang kanyang matinding frustration, takot, anxiety, ang kanyang pagsangguni sa espiritu ng namatay na sa pamamagitan ng babae, ang kanyang pagmamatigas at patuloy na pagsuway sa Diyos, iniben ang kanyang hindi pagsisisi hanggang sa huli. Halos wala kang makikitang maganda sa buong kaganapan ng kwento. Wala kang masilip na parang naging katiting na pagbabago ng pag-asa kay Saul. Anong nangyari kay Saul para humantong sa ganitong kalagayan? Na kahit sa kabila ng kanyang pagsisikap na dumulog kay Yahweh, ang sabi nung binasa nating talata, ay wala siyang natanggap na anuman sa pamamagitan man ng panaginip, ng urim, o even ng mga propeta. In short, ang Diyos ay tahimik. At walang anumang nangyaring pagtugon sa kanyang pagdaing. Ngayon, para maunawaan natin ang sitwasyon na meron si Saul, kailangan natin balikan ang naunang mga pangyayari sa chapter 15, na doon na inutusan siya ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Nalusubin ang mga Amalisita at ubusin silang lahat, ang mga tao doon, and even ang mga hayop. Yun ang utos ng Diyos sa kanya. Pero iba ang ginawa ni Saul. Itinira niya ang Haring Agag at nagtira siya ng magagandang mga hayop na mapapakinabangan. At dahil doon, ang sabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Propeta Samuel sa unang Samuel chapter 15 verse 23, ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam. Ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Isang malungkot at masamang balita ang dumating kay Saul dahil sa pagsuway na yon. Mula noon, nag-iba na ang lahat kay Saul. Nawala na ang pabor. Ang gabay ng Diyos ay nawala sa kanya. At sinundan pa ito sa binasa nating teksto na namatay na si Samuel. Ang kaisa-isang tao na lamang na pwede niyang asahan at lapitan sa mga panahong iyon ay nawala na rin. Kayo ba ay dumating na sa pagkakataon na wala na kayong malapitan na kahit sino? Na kahit sa panalangin ay wala kayong matanggap na kahit ano? Well, sana hindi tayo umabot sa ganoong punto. Pero ito'y naging totoo kay Haring Saul. At pagdating nga dito sa binasa nating chapter 28, makikita natin kung ano na ang kalagayan ni Saul. Ina-describe nito ang isang taong naging napakalayo na sa Diyos. Para bagang hindi na ma-reach ang Diyos. Iwinidraw ng Diyos kay Saul ang lahat ng maituturing na biyaya niya. Ang gabay, ang pabor, yung pagpapahala. Si Saul, sa halip
ay ipinapakilala sa binasa nating teksto na isang taong punong-puno ng takot at pag-aalala. Sabi ng isang comment, punong-puno siya ng anxiety. Labis na nag-aalala para sa kanyang buhay at sa kanyang magiging kapalaran. Sino dito sa inyo ang punong-puno ng pag-aalala sa araw ng bukas at sa magiging kapalaran niya? Alam niyo po, ang isa sa lesson na nakita ko sa kwentong ito at warning at reality din sa maraming tao na kapag tayo'y punong-puno ng takot at pag-aalala, talagang natutokso ang tao na lumapit sa ibang mga personalidad and even sa mga ibang kapangyarihan na maaaring mapagkunan nila ng katiyakan ng kanilang buhay. Si Saul ay takot na takot. Ikaw, ano ang iyong ikinakatakot? Meron ba sa atin na takot sa anuman ang naghihintay sa araw ng bukas? Siya'y napalayo to the point na wala na siyang anumang parang maasahan pa mula sa langit. Para bang nagsara ang pinto ng langit. Kaya ang waring naging option ni Saul ay pumunta doon sa kabilang pinto. Ang pinto ng dyablo. Napakaganda ng pagpapakilala kay Saul sa kanyang physical appearance. Sabi doon sa unang Samuel 9 verse 2, babasahin ko lang sa English. He had a son named Saul, who was a choice and a handsome young man. At tingnan niyo yung sunod na sinabi. There was no one among the Israelites as handsome as he, and he was a head taller than any of the other people. Kaya during that time ay walang higit na makakadaig sa kapugian ni Saul. Siya ang pinakapogi sa lahat. Idagdag pa ang matangkad. Kaya marahil, I believe na dahil siya'y nagkakaedad na nito, nababawasan yung kapugiang iyon, pero nananatili ang ibang mga katangiang pisikal. Siya'y nananatiling matangkad, makisig, at itinuturing pa rin na natatahangi sa buong Israel. And yet, sa kanyang panloob na katayuan, hindi na ma-recognize ang paghahari ng Diyos. Hindi na ma-recognize ang paghahari ng Diyos sa kanya. Nagpapasya siya at kumikilos ng may tahasang pagsuway at paglaban na sa Diyos at tila wala ng pagkatakot sa Diyos. Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga nakita ko na mga palatandaan ng isang taong nawawala na ng takot sa Diyos. Mga palatandaan ng kawalang takot sa Diyos. Una, ay yung hindi na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Hindi na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Ang pagkonsulta ni Saul sa babaeng sumasangguni sa patay, espiritu ng patay, ay nagpapakita ng kanyang nawalang pag-asa at tiwala na sa Diyos. Kasi dumating nga siya sa punto na wala na siyang ibang option. Desperado na si Saul. Ang tamang word talaga ay yung desperate. Desperado na si Saul sa puntong iyon na makahanap ng solusyon sa kanyang problema. Maraming mga tao ay desperado sa maraming bagay. Alam niyo po, ang panganib minsan sa pagiging desperate natin na makahanap ng sagot sa ating mga problema, pumupunta tayo kahit sa mga maling paraan. Pinipili natin kahit ang mga bagay na mali at taliwas sa kalooban ng Diyos. Kay Saul, hindi na mahalaga ang paraan kung sino ang lalapitan at kung papaano gagawin iyon. Ang mahalaga sa kanya, makahanap ng solusyon sa kanyang problema.
Alam nyo, ang isang taong malayo na sa Diyos, kahit masama ang paraan, papatulan. Kahit masama at mali ang paraan, ay handang patulan. Sinabi sa mensahe last Sunday at fresh na fresh pa yung last Sunday, na sa panahon ng krisis sa pagsunod, kailangan nating matutunan na ano daw? Magtiwala saan? Sa pamamaraan ng Diyos. Kaya kailan natin masasabing lumalayo na tayo sa Diyos? Ang isa sa palatandaan din na ito kapag ang ating mga pamamaraan at diskarte sa buhay ay malayong-malayo na sa pamamaraan ng Diyos. Idagdag ko pa na sinabi din nung Sunday na kapag nagkukulang na daw tayo sa pananalig, kahit ang mga hindi mabuting paraan ay nagiging mabuti sa ating paningin. Kaya kahit mali, kahit masama, ay itinuturing nating okay yon. Ayos yon. Tama yon. Kaya ang kawalan ng tiwala sa Diyos ay maaari talagang mag-uwi sa sino man ng kawalang takot sa Diyos at tahasang paglaban sa Diyos. Nawala na ang paggalang, ang pitagan sa Diyos. Gayong ang tunay na pagkatakot sa Diyos ay dapat nag-uudyok sa atin na kumilala sa kapangyarihan ng Diyos at magtiwala sa Kanya at sa Kanyang magagawa. Ngayon, ang paraang pinili ni Saul ay paraang laban sa Diyos. Ang kanyang piniling paraan. Nag-aalala siya ng husto sa magiging takbo o magiging kapalaran niya, pero hindi niya inalala ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Maraming mga tao ay ganyan. At kahit mga Kristiyano, tayo nalalagay sa kanyang kalagayan na mas inaalala natin ang magiging sitwasyon natin sa araw ng bukas at kapalaran natin sa hinaharap kaysa isaalang-alang ang ating kaugnayan ngayon sa Diyos. Inasakripisyo natin ang higit na mas mahalaga. Isinasakripisyo natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Mali. Si Saul ay nainip sa Diyos. Gaano kaya ito katotoo? At kadalas sa maraming tao at Kristiyano, na kapag ka walang-wala ka na, kapag ka hirap na hirap ka na, kapag ka lungkot na lungkot ka, kapag ka pagod na pagod ka na, at kapag ka naiinip ka na, sa pagtugon ng Diyos, dumidiskarte ka na ng hiwalay sa gabay ng Diyos. Ano ang lesson dito? Huwag kang magpapasya at hahakbang ng anumang bagay sa panahong puno ka ng takot at pag-aalala. Dahil sa malamang-lamang, magkakamali ka at maaring mapahamak. Kaya kung ikaw ay nasa panahon ng puno ng takot at pag-aalala sa anumang mga dahilan at bagay na yon, huwag ka munang magtatangkang gumawa at mag-isip ng kahit ano na gagawin mo. Bumalik ka sa Diyos. At nung mo hanapin ang kapanatagan na kailangan, ang kapayapaan kailangan, ang solusyon na kailangan. Ang sabi ng Biblia sa Jeremias 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, sabi ni Yahweh, tutugunin kita. Yun ang pangako ng Diyos. Sa sino mang mga nagpapakumbabang bumabalik sa Kanya, nanunumbalik sa Kanya, kung ika'y tatawag sa akin, sabi niya, tutugunin kita. Ngayon, ang tanong, bakit hindi tinugon ng Diyos ang panawagan ni Saul? Kung merong ganung pangako. Well, merong sagot din ng Biblia. Sa Kawikaan 28 verse 9. Ang taong ayaw sumunod sa kautusan, ang dalangin niya ay di papakinggan. Sa halip na mag-evaluate ng sarili si Saul at magsisi, ang pinairal niya
ay ang katigasan ng ulo. Si Saul ay handang kumapit sa patalim. Makuha lamang ang kanyang gusto. Sa mga walang-wala, nagiging totoo yun. Na natutuksong kumapit sa patalim. Pero may mga pagkakataong totoo din ito sa mga Kristiyano. Hindi man literal na patalim. Pero natutuksong kumapit na sa ibang paraan kahit yun na hindi na maka-Diyos. May pagkakataon din ba sa buhay ninyo na ikaw ay parang wala ng ibang kakapitan, wala ng ibang choice, ang kumapit na lamang sa patalim? Hindi ba ang kumakapit sa patalim ay mga taong sumuko na magtiwala at umasa sa Diyos? Mga kapatid, ito ay paalala sa atin na wag kang maiinip na maghintay sa Diyos. At wag kang susuko, aalis na magtiwala at umasa sa Diyos. Dahil tiyak na kapag bumitaw ka na magtiwala at umasa na sa Diyos, sa kamay ng kaaway ang bagsak mo. Ngayon, para maintindihan natin kung bakit ganoon kasama ito. Ano ba ang ginawa ni Saul? Pumunta siya at sumangguni sa isang babaeng tumatawag sa espiritu ng namatay. Ito ay base sa iniutos ng Diyos sa mga Israelita sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 at yung mga sumusunod na talata. Pero babasahin ko lamang yung verse 10. Ang sabi ng Diyos ay ganito. Deuteronomy chapter 18 verse 10, sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag magiging manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam, ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. At iyan ang dahilan, kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangang magpakatapat kayo sa Kanya. Kaya ipinagpauna na ng Diyos noon pa man sa Kanyang bayan na huwag gagawa o makikiisa sa anumang mga nasabing gawain o itong mga occult practices na ito. Dahil ito yung mga bagay na kasuklam-suklam kay Yahweh. Ito ay mga practice kasi nung mga taong dinatnan nila sa Kanaan. Sila ay nag-practice ng mga kapangyarihang hindi sa Diyos. At inisa-isa doon sa Deuteronomy yung mga klase noon. Si Saul naman ay sumunod dito sa umpisa. Kaya ang binasa nating teksto, ang sabi doon, pinalayas niya ang mga gumagawa nito. Pero later, siya rin ang bumali sa kanyang inilatag na batas. Yung kanyang pinalayas, pinuntahan niya din. Bakit ba ito pinagbawal ng Diyos? Siyempre, dalawang pangunahing dahilan dahil ang kapangyarihang ito'y galing sa dyablo. At pangalawa, dahil ang kanilang mga paniniwala, mga pagpapahalaga at mga pamamaraan ay laban sa tunay na pananampalataya. Inililigaw nito ang tao sa tunay na pananalig sa Diyos. Hindi ba yung umasa sa mga ganyang klase ng kapangyarihan at mga taong tila gumagawa niyaan ay nagliligaw sa atin papalayo sa Diyos. Kaya sabi doon yan ang dahilan kaya tataboy ng Diyos ang mga taong iyon. Para hindi maka-impluwensya, para hindi makapagligaw ng sino man dahil sa pangarib na makapandaya. Kaya anumang uri ng mga ganitong occult practices ay masama at hindi makakabuti sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag entertain, ni huwag titingnan, ni huwag papanoorin. Mapandaya sila.
Ito'y totoo sa ating panahon ngayon at pwede nating masabi na mas kalat sa ating panahon ngayon. Mga pangkukulam, panguhula, pananawas, magic, pagtawag sa espiritu ng namatay, horoscope, pagkakaroon ng mga anting-anting, lalo ngayong araw na ito, at kahit ang mga Halloween celebration at iba pang katulad nito ay mga anyo ng pandarhaya ng kaaway para iligaw ang tao na manalig sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang paluloko sa anumang yan na nabanggit. False hope lamang ang inabigay ng mga yan. Magpahula ka ng palad at bukas yata sa makalawa makikilala mo na ang iyong forever. Sa Diyos na may likha ng lahat tayo umasa. Sa Diyos na nakakaalam at may kontrol ng lahat ng bagay. Sa Kanya tayo umasa at magtiwala. Ang Diyos na sabi ng Biblia makagagawa ng higit sa kaya nating isipin at sukatin. Sa unang Timoteo chapter 4 verse 1, merong babala ang Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, iiwan ang ilan ng pananampalataya at ang susundin nila ay ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Kaya merong babala ang Biblia sa atin na sa huling panahon, may mga tao na tatalikod sa kanilang pananampalataya at ano ang isa sa pangunahing dahilan? Dahil in-entertain nila ang mapandayang turo ng mga dyablo at mga taong ginamit na instrumento. Kaya mga taong maniniwala at gagawa nito ay nasa panganib na lumayo at tumalikod sa Diyos. Malungkot ng isang dating magiting na lingkod ng Diyos na tulad ni Saul ay napabilang doon sa mga nadaya ng kaaway. Kaya kahit tayo, wag tayong maging napakapanatag dahil kahit sino man ay maaaring isang araw ay madaya ng kaaway kung hindi tayo mag-iingat. Kung hindi tayo magiging mapagbantay at kung hahayaan nating tayo nanlalamig sa ating pananampalataya, there's always a tendency na anytime pwede kang matukso na gumawa ng mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ikay nasa panahon ng panlalamig, huwag kang manatiling nanlalamig. Humahanap ka ng mga taong mainit. Kung ikaw ay namumblema sa maraming bagay, humingi ka ng panalangin sa mga kapatid. Huwag mong suluhin. Kung ikaw ay puno ng mga pag-aalala, takot sa buhay at tinaharap, humanap ka ng isang makakausap at maaring manalangin sa iyo. Hindi mo kailangang harapin mag-isa ang buhay, kapatid. Kaya nga narito tayo bilang isang iglesia. Ang utos doon sa talatang binasa natin kanina, sa Deuteronomio, kailangan magpakatapat kayo sa Kanya. Kaya wag nating papayagan na ang pag-aalilangan sa puso natin ay makasingit. Wag nating pagdududahan ni kahit kaunti man ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos kahit sa panahong parang walang pagtugon sa ating panalangin. Awit 147 verse 11 ay nagsasabi ng ganito, ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Kaya palagi nating isipin, mga kapatid, na kahit sa mga bagay na inapagbawal ng Diyos sa atin, yun ay paraan niya ng pagmamahal sa atin. Dahil ayaw niyang tayo ay mapahamak, ayaw niyang tayo ay malayo sa Kanya. Kung meron mang pinakamasamang mangyayari sa isang tao, ay yung malayo sa presensya ng Diyos. Which brings me sa aking pangalawang punto. Ano ang palatandaan ng kawalan ng takot sa Diyos? Yung hindi na natatakot lumabag sa utos. In short, lantaran at tahayagan ng lumalabag sa mga utos ng Diyos. Hindi naman lingit kay Saul ang binasa nating talata kanina sa Deuteronomio.
The fact na nag-utos siya, naglatag siya ng utos na palayasin ang mga gumagawa nito, ay nagpapatibay na alam niya ito at sinunod naman niya ito nung una. Pero hayag din ang naging dahilan kung bakit natukso si Saul na labagin iyon. Meron siyang napakabigat na suliranin. At kasunod noon ay sinundan ng matinding takot. Yan, sabi doon sa binasa nating teksto sa chapter 28, ang mga Filisteo ay humimpil sa Sunim at sina Saul naman ay sa Gilboa. Ang sabi ng sunod na word, nasindak si Saul nang makita ang hukbo ng mga Filisteo at labis siyang nabagabag. Sa King James Version, he was afraid and his heart greatly trembled. Sino sa atin nakaranasan ng ganong klase ng greatly trembled? Grabing pagkatakot at pagkabagabag yun. Ano na? Para bang wala nang paglalagyan? Wala nang lulusutan? Wala nang makitang liwanag? Ano ang kanyang matinding ikinatatakot at ikinababahala? Ang paparating na hukbo ng mga Pilisteo? Natatakot siyang matalo sa laban? Natatakot siyang mamatay sa kamay ng kanyang mga kaaway? Bilang tao, normal naman sa atin yung matakot ng ganon. Lalo na kung nakataya ang buhay, ano po. Pero sa paniwala ko, hindi na normal na may tuturing sa isang mananampalataya at sa isang lingkod ng Diyos ang mabuhay sa takot at pagharian ng takot. Just like the Bible na sinasabi ng Bible. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa lumang salin po yung binasa ko. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng kahusayan. Kaya ang takot na mayroon si Saul ay nagpapakita ng kanyang kalagayang espiritual. Bagsak na bagsak. Ipinaalala din sa atin last Sunday na huwag nating hahayaang ang ating mga takot ang magdidikta ng ating mga gagawin. Actually, ang aking mensahe ngayong umaga ay opposite ng mensahe last Sunday. Si Saul ay nagpadikta sa kanyang takot. Dahilan para gumawa ng mga bagay na laban na sa salita ng Diyos. Higit na mas mahalaga kay Saul kung paano mananalo at makaliligtas kaysa ayusin ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Wala nang puwang sa puso niya ang bigyan ng karangalan at kapurihan ng Diyos. Dahil sa puntong iyon, higit na mas mahalaga sa kanyang ingatan ng kanyang buhay kaysa sa anumang mga bagay. Kaya kahit ang kanyang pagtawag sa Diyos, ang kanyang pagdalangin sa Diyos, ay hindi dahil gusto niyang maka-fellowship ang Diyos, kundi dahil meron siyang matinding pangangailangan sa Diyos. Hindi nito sinasabi sa atin, hindi ko tinuturo na pag meron tayong matinding pangangailangan, di tayo tatakbo sa Diyos. Pwede tayong tumakbo sa Diyos. At lalong kailangan nating lumapit sa Diyos. Pero ang gusto kong makita natin na ito, lumalapit ba tayo sa Diyos at humihingi madalas sa Kanya ng tulong? But at the same time, nagpapatuloy naman tayong namumuhay sa pagsuway sa Diyos. Tinatrato natin minsan ang Diyos na para bang help center. Lalapit at tatawag tayo sa Kanya sa panahong kailangan natin siya. Pero yung mga inahingi niya sa atin, sa iyo, ay hindi mo naman magawang maibigay at masunod.
In worst, sinusuway mo pa ang kanyang mga utos. Pakisabi sa katabi, hindi dapat ganyan. Ang Diyos ay hindi parang vending machine na lalapit lamang tayo once na may kailangan tayo at aasang agad na ipagkakaloob ng Diyos yun. Nang hindi tugunin ng Diyos si Saul, walang pasubali na tinawag niya yung kanyang dalawang mahal na lingkod. Hali nga kayo, ihanap niyo ako ng isang babaeng kumukonsulta sa namatay na. Ang nakapagtataka sa akin ay yung sagot ng dalawang alipin. Ang sagot ng dalawang alipin, ay meron po dun sa Endor. Dahil ang paniwala ko, kung totoong pinalayas na ang lahat, dapat sana ang sagot siguro ng dalawang alipin ay, sige po, kami maghahanap. Aalis po muna kami tahanapin. Anong gusto ko pong palabasin, mga kapatid? Na merong maaaring tendency na hindi talaga naging ganun kahigpit ang pagpapatupad ng utos na ito. At makikita yun sa reaksyon ng kanyang mga alipin. Meron pa rin nagpapatuloy na practices sa kanilang kapaligiran. Kaya kamusta tayo sa ating kaugnayan sa Diyos? Ang mga taong walang takot sa Diyos, gagawin kahit anuman ang kanilang maibigan. At ito ang magiging panganib kapag paulit-ulit ang ating pagsuway sa salita ng Diyos. Nagiging makapal na ang ating puso, nawawala na tayo ng kakayahang makaramdam sa anumang mga bagay. Pag paulit-ulit na ang pagsuway, kapag sunod-sunod na ang pagsuway, madali na lamang ang gumawa ng mga bagay na laban sa salita ng Diyos at kontrahin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Saul ay nagpapakita ng isang halimbawa na mas takot pa siya sa mga tao kaysa sa Diyos. Gayong malinaw ang paalala ng Panginoong Yesus, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit higit niyong katakutan ang may kakayanang makapatay ng kaluluwa at magbulit sa impyerno. Maraming mga tao ang puno ng mga takot sa maraming bagay. And just a simple illustration, sa takot na mapag-iwanan ng barkada para sa mga kabataan, boyfriend-girlfriend na hindi mananampalataya, kahit ang utos ay huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Sa takot at pangambang tumandang binata at dalaga, papatol sa kahit kanino. Sa takot na kapusin sa pinansyal na pangailangan ngayong araw at sa panghihinayang sa kikitain ngayong araw, hindi na muna sasamba sa araw ng linggo. Sorry naman sa mga tatamaan. Natatakot mawalan ng trabaho, makikisama kahit mali ang ginagawa ng mga kasamahan. Ang dami nating nilalabag na utos dahil sa marami nating takot at pangamba. Kaya inakompromiso natin ang ating pananampalataya sa Diyos at ang takot sa Diyos. Pagbigyan lamang ng lugod ang mga taong nasa paligid natin. That is wrong. Sabihin mo sa iyong katabi, yan ay maling-mali. Hindi tayo dapat ganyan bilang mga Kristiyano. Hindi mo maaaring masabing may takot ka sa Diyos kung nabubuhay ka naman sa pagsuway sa kanyang mga utos. Hindi lamang tayo basta sumusuway sa Diyos, sa kanyang utos. Nilalapastangan natin ang Diyos sa tuwing sinusuway natin ang kanyang mga utos. Mga Ngaral chapter 12 verse 13 ay nagsasabi ng ganito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pwede ba niyong guhitan sa inyong Biblia yun?
Kung wala pa, lagyan ng marka. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. At ano daw ang sabi nung sunod na phrase? Pagkat ito, ang ano daw? Ang buong katungkulan ng tao. Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay napapatunayan sa ating pagsunod at pagsunod sa kanyang utos. Kung hindi nating magawang masunod ang mga utos, ano pang kabuluhan ng pagkapanginoon ng Diyos sa ating buhay? Hindi ba't nawawala ng sense ang pagkapanginoon ng Diyos sa ating buhay? Kung hindi pala naman natin sinusunod ang kanyang mga salita, instructions, mga gabay. What's the sense na tinatawag natin siyang Lord, Lord? Kung namumuhay ka naman sa sarili mo rin. Kung hindi rin naman ang kanyang salita ang iyong ipinapamuhay. Kung hindi rin naman ang kanyang mga utos ang ginagawa mong gabay sa pamumuhay mo. Bakit mo pa sinasabing Panginoon, Panginoon? Kapag itinakwil mo ang utos ng Diyos, itinatakwil mo na din ang Diyos. Dahil sa pagsuway ni Saul, nilayuan siya ni Yahweh. Nalalayo ang tao sa Diyos, mga kapatid, sa tuwing sumusuway siya. And that is true kahit sa ating mga Kristiyano. Tuwing nilalabag natin ang anumang utos ng Diyos, naglalayo ito sa atin sa presensya ng Diyos. At hindi yun makakabuti sa ating kalagayang espiritual. Ang pagsuway ay maghihiwalay sa atin sa Diyos. At yan ay totoong-totoo kay Saul. Sa kanyang tahasang pagsuway, sa kanyang pagrebelde at katigasan ng ulo. Ang totoo, kung bibitaw ang Diyos sa paghawak sa atin, wala tayong kalalagyan. Kaawa-awa tayo. Kung ang Diyos ay magkukusang layuan tayo, ikaw na ang pinakakaawa-awang tao sa mundo. Kaya kahit sa pananalangin, sa isang taong masuwayin, nahihirapan siyang makapanalangin ng taimtim. Hindi ba si Saul ay sa halip na mas magpakadibdib sa panalangin, hindi yun ang kanyang ginawa. Dahil hindi niya nga magawa. Dahil siya'y nasa pagsuway at katigasan ng ulo. Kaya ano ang panawagan sa atin? Bumalik sa Diyos. Magsisi sa anumang kasalanan ginawa mo at talikuran ito. Eh hindi lamang pabor, hindi lamang gabay, kundi kahit ang presensya ng Diyos ay lumayo kay Saul. Ngayon pa lamang ay nahikayat na tayo ng Biblia na manumbalik tayo sa Diyos, pagsisiyan ng anumang klase ng pagsuway at paglapastangan, sikaping sundin ang kanyang utos bago mahuli ang lahat. And that brings me sa aking ikahuling punto. Ang una na palatandaan ng ating kawalang takot sa Diyos ay yung hindi na umaasa at nagtitiwala sa Diyos, hindi na natatakot lumabag sa utos ng Diyos. At pangatlo, hindi na rin natatakot sa mga konsekwensya ng gagawin. Hindi na natatakot sa konsekwensya. Tingnan niyo ang conversation ni Saul at nung babaeng yon. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayasan ni Saul sa Israel ang lahat ng mga manghuhula at mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, naririnig ako ni Yahweh. Hindi ka parurusahan dahil sa ipapagawa ko sa iyo. Itinanong ng babae, kaninong espiritu po ang ibig niyo tawagin ko? Kay Samuel. Sagot niya. Nang lumitaw si Samuel, napasigaw ang babae at sinabi niya kay Saul, kayo pala si Saul. Bakit ninyo ako dinaya? Sinabi ni Saul naman, huwag kang matakot. Ano bang nakita mo? Isang multo na lumilitaw mula sa lupa. Sagot ng babae. Anong mapapansin niyo sa conversation ng dalawa? At sa paraan ng
pagbibigay ng sagot ni Saul doon sa babaeng sumasangguni sa patay, ginamit pa niya ang pangalan ng Diyos. Ay hindi ba yun dagdag na kasalanan? Ang sabi ng sa 10 utos, wag daw gamitin ang pangalan ng Diyos sa ano daw? Sa anumang walang kabuluhan. Kahit ang magiging konsekwensya ng kanyang gagawin ay hindi na alintana at pinansin ni Saul. Ang tumatakbo na lamang sa isip ni Saul ay, eto na, sasamantalahin ko na ito. Siya'y nagbabakasakali at tumaasa na sa pamagitan ng pagtawag sa Espiritu ni Samuel, makakasumpong siya ng tulong. Gusto ni Saul na makasurvive, ngunit sa dulo, kapahamakan din ang kanyang kinasadlakan. Alam niyo po, yung mga tao minsan na ang hanap ay survival sa buhay, hindi talaga survival ang kanilang nasusumpungan, kapahamakan. Hindi lamang survival ang mahalaga sa buhay na ito. Kailangan nating tiyakin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kawikaan chapter 1 verse 32 ay nagpapaalala ng ganito. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Talagang si Saul ay maibibilang na sa mga waring mangmang sa sitwasyong iyon. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Hindi na tama ang iniisip niya. Wala na sa wisyo. Kaya yung mga taong masuwayin at suway ng suway sa Diyos, ang kalalagyan niya wala na sa wisyo. O palalahanan mo yung katabi mo. Huwag mo hintayong mawala ka sa wisyo. Kaya yung mga matitigas ang ulo at ayaw maniwala sa utos ng Diyos, tiyak na mayroong kalalagyan. May kalalagyan. Unang Kronika chapter 10 verse 13, paliwanag doon sa binasa nating teksto sa chapter 28. Unang Kronika chapter 10 verse 13, nagbayad si Saul ng sariling buhay dahil sa kanyang pagsuway sa utos ng Yahweh. Humingi siya ng payo sa masamang espiritu sa halip na kay Yahweh. Kaya siya'y pinabayaang mapatay. At bunga nito, nalipat kay David na anak ni Jesse ang kaharian. Hindi ba't nawala ang lahat kay Saul? Wala sa kanyang natira. Kahit ang kanyang sambahayan ay nadamay sa kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang ginawa ni Saul? Nagbalat kayo daw siya. At siya umalis ng gabi. Ngayon, pansinin niyo yung kanyang strategy. Bakit siya nagbalat kayo? At bakit siya gabi umalis? Ay obvious naman ang dahilan. Para hindi siya makilala. Para walang makakita sa kanya. Kadalasan ang mga gawang masama ay ginagawa ng lihim at sa dilim. Nag-agree ba kayo doon? Pag puno ng lihim, naku, yan ay alanganin. Pag palaging nasa dilim, naku, delikado yan. Kaya kung yung kasama mo ay madalas na wala paggabi o laging nasa dilim, puntahan mo at baka kung anong kababalagan ang inagawa. Huwag nating iisipin mga kapatid na ang Diyos ay ating madadaya at mapaglalamangan. Ang Diyos na nakakakita ng lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, nakikita ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Huwag nating iisipin na pwede nating madaya ang Diyos sa ating mga pagsuway. Na hindi tayo aani sa ating mga pagsuway na yon. Galatia chapter 6 verse 7 ay nagpapaalala ng ganito. Huwag kayong padaya mga kapatid. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano, pwede niyo ba akong sabayan sa pagbasa doon? Kung ano ang iniasik ng tao, iyon ang kanyang aanihin. Mga kapatid, huwag mong iisipin ang ginagawa mo ngayon ay hindi mo dadanasin ang konsekwensya niya later. Nag-enjoy ka marahil ngayon. Pero sinasabi ng salita sa iyo ngayon, ng salita ng Panginoon, darating ang isang araw, tatanggapin mo ang karapat-dapat
na konsekwensya ng ginagawa mo ngayon. Kung papaanong kahit sa ating pisikal na pangatawan, kapag hindi natin ito iniingatan, inaalagaan ng ayos, kain ka ng kain, takaw ka ng takaw. Huwag kang magtataka kung isang araw atakihin ka sa puso. Magkasakit ka ng kung ano-ano. Ganyan din sa ating espiritual. Huwag mong iisipin na ang iyong mga pagsalangsang sa Diyos ngayon, ang iyong pagtalikod sa Diyos ngayon, ang iyong mga waring gawa na alam mo namang labag sa salita ng Diyos, dahil wala ka namang nararamdaman at nararanasan na pangit ngayon, ay ayos ka na. Dahil isang araw darating ang para sa iyo na hatol. Parusa, konsekwensya ng iyong ginawa. Kaya huwag padaya. Sa ibang salita, yung huwag padaya, huwag mong isipin na maiisahan mo ang Diyos. Huwag mong isipin na maiisahan mo ang Diyos. Kahit ikay Kristiyano na, kung nabubuhay ka ngayon sa pagsuway, ang sabi ng Biblia, mayroong pagpapala sa pagsunod. Hindi ba yun ang kondisyon ng pagpapala? Ikay sumunod. Pero mayroong sumpa din naman sa pagsuway. Kaya aanihin natin ang konsekwensya ng ating mga maling pasya at gawa. Kung hindi man ngayon, maaaring bukas at sa mga darating na araw. Kung nabubuhay ka ngayon sa patalim, tiyak na mamamatay ka sa patalim. Maaari bang gumawa ka ng anumang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, na mga bagay na masama, na walang idudulot na masamang konsekwensya sa iyo? Pwede bang mangyari yun na masama ang ginagawa mo ngayon, ay mabuti ang resulta sa hinaharap? Hindi. Kung ano ang ginagawa mo, yun din ang aanihin mo. Kaya kung masama ang ginagawa mo ngayon, I don't expect something good sa araw ng bukas. Tingnan niyo po ang nangyari kay Saul. Pagkatapos ng kanilang conversation, dumating si Samuel at kinausap nga ni Saul. At sinagot naman siya ni Samuel, ang sabi ng verse 20, unang Samuel 28 verse 20. Dahil sa sinabi ni Samuel, si Saul ay parang nabuwal na tiniban. Bukod dito, siya'y hinang-hina sa pagod at gutom, pagkat maghapot magdamag na hindi siya tumitikim ng anumang pagkain. Kasi nga, wala namang bagong sinabi si Samuel kay Saul. Inulit lamang ni Samuel yung sinabi niya sa chapter 15 kay Saul, na kaya nangyayari sa iyo ngayon dahil sa hatol ng Diyos sa iyo. Dahil sa iyong pagsuway, inalis na ng Diyos ang pagsama sa iyo, ang gabay ng Diyos sa iyo, at inilipat na kay David. Walang bago sa narinig at tinanggap ni Saul. Maaari palang mangyari, mga kapatid, na dahil sa katigasan ng ulo, ay hindi na rin natin makita ang totoo nating kalagayan sa harapan ng Diyos. May mga pagkakataon na ang pagtahimik ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang gustong sabihin. Maaaring mga hulugan din ang pagtahimik ng Diyos na nasabi na niya ang dapat niyang masabi, ang kailangan mo ngayon ay pagmunihan kung ano yon at sundin ang dapat sundin. Kaya minsan babalik lang tayo sa mga unang sinabi ng Diyos sa atin kung tayo man ay makaranas ng ganoon. Okay, Isaiah 8, chapter 8, verse 19. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu at sa mga manghuhula, marapat lang na sumangguni ang mga tao sa kanilang mga Diyos at sa mga patay, sa ikagagaling na mga buhay. Ganito ang inyong isasagot, sabi ni Yahweh. Nasa inyo ang aral ng Diyos at ang patotoo. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu, ipapahamak lang kayo ng mga iyan. Di ko alam kung meron sa inyo dito na naka-experience ang ganun from the past na nag-try na sumangguni, yung spirit of the glass, mga laro-laro, etc. Nung high school ako, uso yan eh. Pero hindi naman ako nakisali doon. Sila lang.
Pero yan ay mga practices na magtatangkang kumonect sa mga namatay na ano. Ngayon, ito ang controversial siyempre dito sa ating teksto. At hindi ko naman tatangkang ipalawanig ang lahat ng kabuuan. Pero ang isa sa controversial dito ay, yung lumabas ba na Samuel ay ang totoong Samuel. Kasi mayroong tatlong palagay. Ang una ay hindi. Yun ay isang masamang espiritu na nagkukunwaring si Samuel lamang. Yung pangalawa naman daw ay hindi talaga totoo. Palabas lamang yun ng babae. At yung pangatlo ay talagang si Samuel. Sa maraming nag-aaral ng Bible, and even kahit sa aking observation, ang isa sa pwedeng magpatotoo na tunay na si Samuel ang kausap ni Saul doon ay yung reaksyon ng babae. Ang sabi ano ang reaksyon ng babae? Nagulat siya. Nagulat siya. Bakit mahalaga yung reaksyon na yon? Kasi kung ang babaeng ito ay trabaho na niya, ang sumangguni sa espiritu na namatay, hindi nakagulat-gulat sa kanya ang eksenang iyon. Pero siya'y labis na nagulat. Ang paliwanag ng ilang mga Bible scholar, maaaring yun lamang ang unang pagkakataon na aktual siyang nakakita ng espiritu ng namatay na. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagkagulat. Well, anuman ang totoo sa background ng babae, isang bagay ang matitiyak natin, dagdag ang conversation ni Samuel at Saul, na talagang si Samuel ang naroon at kausap ni Saul. Ito'y nagpapakita sa atin at nagtuturo na dahil ang Diyos ay sovereign God, maaari niyang i-take over ang anumang sitwasyon at ilagay sa kanyang kontrol para pangyarihin ang kanyang nais mapangyari. Sa madaling sabi, ipinahintulot ng Diyos na magbalik si Samuel sa tanging pagkakataon na yon para ibigay at pasabihan muli si Saul sa huling pagkakataon kung ano ang pasya ng Diyos para sa kanya. Kung minsan dahil sa katigasan ng ulo ng tao, gagawa ang Diyos ang mga pagkilos na taliwas minsan sa normal at natural na galaw ng buhay at ng kalikasan, para magpaabot ng mahalagang mensahe sa atin. Didisiplinahin tayo ng Diyos minsan sa paraang magiging masakit at mapait sa layuning maakay tayo pabalik sa kanyang kalooban at katuwiran. Gusto ko sanang paniwalaan na kahit yung pagpapahintulot ng Diyos na siya'y mabigo, na siya'y matalo sa digmaang iyon, ay paraan ng Diyos para siya'y akayin pabalik. Pero sadyang naging napakatigas na ng puso ni Saul. Kaya sa isang taang patuloy na nagpamatigas sa Diyos, tiyak na mag-aani ng puot ng Diyos. Dahil ang pangako ng Biblia sa mga taong may takot sa Diyos ay ito. Kawikaan 19 verse 23, ang pagkatakot kay Yahweh ay maghahatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan, maglalayo sa kapahamakan. Binigyan ng pagkakataon si Saul na isaayos muna ang higit na mas mahalaga, pero pinalampas niya. Sa aking pagtatapos, gusto ko din makita natin na ang mga nabanggit na mga punto ay pwede rin nating tingnan ng mga katangian ng mga taong backslider. Mga taong hindi na kumikilala sa Diyos. Mga taong namumuhay na ayon sa laman. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang panganib na lumayo sa Diyos ay pwedeng mangyari sa sino man sa atin. Kung mananatili ang tao sa pagsuway sa Diyos, kung magmamatigas at ibipilit ang sariling pamaraan, at hindi magdadalawang isip na gawin ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, talagang tayo'y mapapahamak. Wala na bang pag-asang makabalik at magkaroon muli ng maayos na kaugnayan sa Diyos si Saul? Meron. Kung siya sana ay totoong nanumbalik at nagsisi sa kanyang kasalanan. Ngunit ang paalala ng Biblia sa atin ay ito. Sa Isaiah 55 verse 6, hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita, siya'y tawagin habang malapit pa.
Ang talata ay nagsasabi ng ganito na habang malapit pa ang Diyos, hanapin mo na siya. Dahil may panganib na maaaring hindi mo na siya makita. Sa application, nagsasabi ito ng ganito, bago maging huli ang lahat, manumbalik ka na ngayon sa Diyos. Magsisi ka na. Dahil darating ang panahon at araw, kahit anong lakas ng iyong pagsigaw, hindi ka na rin pakikinggan sa iyong pagdaing. Ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ay dapat na magdulot sa atin ngayon ng pag-asa at pagtitiwala sa Kanya, pitagan sa Diyos at kapanatagan sa Kanyang presensya. Yun ang resulta ng pagkatakot sa Diyos. Sa halip na pagkabalisa, sabi ng Biblia, bibigyan tayo ng karunungan. Ano sabi ng Bible? Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. At sa halip na takot, makakasumpong tayo ng kasiyahan. Sabi din ng Bible, Awit 147 verse 11, ang may pagkatakot sa Diyos ay may kasiyahan. Kaya dalawang magkaibang klase ng buhay ang inadescribe ng ating mensahe ngayong umaga. Alin ang pipiliin mo? Yung mabuhay ng may pagkatakot sa Diyos o yung manatiling mabuhay ng may pagkatakot sa Diyos? Mabuhay ng walang pagkatakot o mabuhay ng may pagkatakot sa Diyos? Saan tayo lalagay ngayon? Alin ang pipiliin natin? At saan mo nais kang humantong? Kaya ngayong umaga, tayo po hinahamon ng salita ng Diyos. Sa anumang kasalukuyang kalagayan natin at sitwasyon, na tayo manumbalik sa Kanya, magsisis anumang dapat pagsisihan para patuloy nating maranasan ang Kanyang pagsama at paggabay. Tayo po'y manalangin.